Hindi ka pa rin tapos? Ay, nakakaumay naman. Mauumay ka talaga dahil hindi kita titigilan. Lah, kung dyan ka masaya, edi bahala ka. Wala namang pumipigil sa'yo, Jenna. Pero wala rin naman nagsabi sa'yo na hindi ako papatol kapag kinanti mo ulit ako. Wow, napakayabang mo naman. Hindi ka nga nakaganti sa akin nung sabunutan kita sa tapat ng hardware eh. Natuwa ka na, Ron? Ang tanga mo naman. Para lang sa kaalaman mo, sinadya kong hindi pumatol. Alam mo kung bakit? Para ako magmukhang kawawa, ang biktima sa nangyari. Tingnan mo tuloy, ikaw ang nasisante, hindi ako. Ngayon, sino sa atin ang naisahan, Jenna? Hayop kang babae ka. Hindi ba mas hayop yung pumapatong sa hindi niya naman jowa? Taon 2017, La Union. Sa edad na 25 ay marami nang naging trabaho si Ellen. Kahit pagiging kasambahay ay pinasok niya na para lamang kumita ng pera. Siya na lamang ang mag-isang bumubuhay sa kanila ng kanyang ama. Ulila na siya sa ina at ang kanyang ama naman ay may butas ang puso, kaya hindi na nun kaya pang magtrabaho. Kung hindi siya ang maghahanap buhay para sa kanila, pareho silang mamamatay sa gutom. Natanggap siya bilang kahera. Doon niya rin nalaman na kasama pala niya sa trabaho ang anak ng kanyang ninang na si Jenna. Malapit naman sila sa isa't isa noon. Parang bunsong kapatid na ang turing sa kanya ni Jenna, pero nang mas madalas na siyang binibigyan ng ninang niya ng kung ano-ano at mas pinapansin pa kesa sa sarili niyang anak, ay nag-iba ang pakikitungo sa kanya ng dalaga. Hindi na lamang sila nagpapansinan sa trabaho para hindi magkaroon ng problema. Kahit na gusto niya makausap si Jenna, ay pinipigilan na lamang niya ang sarili dahil baka hindi yun magustuhan ng dalaga. Mabuti na lamang, may naging kaibigan din siya sa trabaho kahit na malaki ang agwat ng kanilang edad. Ate Ellen, sorry ha, pero parang may napapansin lang ako. Ano yun? Matagal-tagal ka na rito pero kahit minsan, hindi ko pa nakita nag-uusap kayo ni Ate Jenna. Magkaaway ba kayo? Magkaaway agad? Ay, hindi naman sa magkaaway. Mas pinili lang talaga namin ang ganito, yung hindi kami nag-uusap, kesa naman may masabi kaming hindi maganda sa isa't isa. Eh di ba parang magkaaway na rin yun? Ate, pwede ko bang malaman kung anong pinagbulan nun? Ha? Chika mo naman oh. Sus, ikaw talaga, napaka-chismosa mo. Medyo lang naman ate, grabe ka. Pero sige na, magkwento ka na. Hay nako, sa susunod na lang, trabaho muna tayo. Ang daya mo naman ate Ellen, pero sige na nga, basta promise mo yan ha, magkukwento ka. Oo naman, basta hindi lang muna ngayon. Bagamat ilang buwan na ring magkasama sa trabaho, ay hindi pa rin nun komportable si Ellen na ipalam sa iba ang naging dahilan ng hindi nila pag-uusap ni Jenna. Baka kasi iba ang maging dating noon sa dalaga, kaya minabuti niyang sarilinin na lamang muna. Hatid sundo si Ellen ng boyfriend niyang si Dennis. Tricycle driver ang binata, kaya idinadaan na siya sa hardware tuwing yon ay namamasada. Kapag pauwi naman, pinupuntahan na lamang siya roon para isabay. Ngunit para hindi maging abala ay sinasabihan niyang isakay na lamang ang mga katrabaho niya para kumita pa rin kahit palagi siyang sinusundo. Mabait naman si Dennis kaya magkasundo silang dalawa. Isang bagay lamang ang madalas nilang pinagtatalunan noon at yon ay kung mag-aanak na ba sila o hindi. Mahal, hindi pa rin ba pwede? Napag-usapan na natin to, di ba? Hindi ko pa kaya ngayon. Hindi pwedeng mawala ng nagtatrabaho sa amin dahil wala nang ibang aasahan si tatay. Paano kung ako na lang ang tumulong sa tatay mo? May pamilya ka ring sinusuportahan. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang mo kung pati kami ng tatay ko ay makikihati pa sa budget na binibigay mo para sa kanila? Pera ko naman yun. Ako ang magdedesisyon kung kanino ko yun ibibigay. Oo, sa'yo nga.
Pero kailangan ka nila. Kailangan din ako ng tatay ko, kaya kung pwede, pagtuunan muna natin ng pansin ng pag-iipon para kapag nagkaroon na tayo ng anak, hindi tayo mabigla sa mga gastusin. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga magkaroon ng anak sa akin dahil isa lang akong tricycle driver. Hindi totoo yan, ha? Ako nga tindera lang eh. Wala akong karapatan na maliitin ang pinagkakakitaan mo. Kahit ano pang maging trabaho natin, pantay lang tayo. Pareho pa rin natin kailangan mag-ipon. Pwede naman nating gawin yun kahit buntis ka na. Hindi mo ako naiintindihan eh. Alagain ang tatay ko. Wala na mag-aasikaso sa kanya kung pati ang sarili ko, kailangan ko na ring alagaan para sa batang dinadala ko. Darating din naman tayo ron eh. Konting tiis na lang sana. Yan na nga ang problema, Ellen eh. Ang tagal ko na nagtitiis, ang tagal ko na naghihintay. Mula nung naging tayo ni, isang beses wala pa nangyari sa atin. Hindi ko alam kung nandidiri ka ba sa akin o talagang ayaw mo lang magpabuntis. Baka nga ako lang talaga nagmamahal sa ating dalawa eh. Yan bang pagmamahal para sa'yo? Wala akong sinasabing ganun, Ellen. Ang sa akin lang, lalaki ako. Alam mo namang, hindi naman lisensya ang pagiging lalaki para gawin lahat ng gusto mo ah. Kung ayaw ko pa magkaanak, hindi mo ako mapipilit. Sa kabila ng naging pagtatalo nila, ay nanatili pa rin ang kanilang relasyon. Ngunit hindi na yon katulad ng dati. Ramdam ni Ellen ang panlalamig sa kanya ni Dennis ng mga sumunod na araw. Hindi na siya hinahatid at sinusundo ng binata. Nagkikita na lamang sila tuwing pinupuntahan niya yon sa bahay. Sinubukan niyang suyuin ang nobyo sa pag-asang babalik pa sila sa dati, pero kahit anong gawin ni Ellen ay ganoon pa rin ang pakikitungo noon sa kanya. Hanggang sa may makarating na kwento kay Ellen nang minsan niyang nakasalubong sa palengke ang pinsan ni Dennis na si Roy. Madalas silang nagkakausap noon pero na maghanap na ng trabaho ang lalaki ay bihira na niyang makita tuwing pinupuntahan niya ang kanyang nobyo. Uy Ellen, kumusta? Okay naman, ikaw. Ang tagal kitang hindi nakita. May trabaho na kasi ako sa kabilang bayan, tsaka ang bait nung amo ko. Talaga? Ano bang trabaho mo ngayon? Driver ako, pero pinag-day off niya muna ako. Ikaw, saan ka niyan? Mamamalengke lang ako tapos pupunta kina Dennis. Kina Dennis? Di ba break na kayo? Sinong may sabi? Siya mismo. Tinanong ko siya noong isang araw, may kasama kasi siyang babae. Parang halos kaedad mo nga lang eh. Sabi niya, syota niya raw. Ano raw ang pangalan? Nakalimutan ko na eh, pero maganda yung babae tsaka matangkad at maputi. Parang nakita ko na nga siya na kasama mo noon eh. Ganun ba? Sige salamat. Mauna na ako. Walang patid ang mga luha ni Ellen nang makauwi siya sa kanilang bahay. Imbis na pumunta kina Dennis ay hindi na siya tumuloy dahil sa kanyang nalaman. Gusto niyang tawagan ang nobyo para kumprontahin pero wala pa siyang lakas ng loob para gawin yon. Pakiramdam niya ay hindi niya kakayaning marinig mismo sa binata kung ano ang katotohanan. Nagpanggap na lamang siya na walang alam, pero lihim niyang pinakikiramdaman ang mga kilos ng kanyang nobyo. Hindi pa naman yun kumpirmado, kaya gusto niyang siya na mismo ang makahuli sa panlolokong ginagawa sa kanya ni Dennis. Pero dahil sa patuloy na panlalamig ng binata, ay hindi na niya napigilan ang sarili na kumprontahin yun tungkol sa naisyong babae. Kailan mo pa aaminin sa akin na may iba ka ng babae? Ano? Huwag kang nag-iimbento? Hindi ako nag-iimbento. May nakapagsabi sa akin na may bago ka ng girlfriend. Kaya ba ganyan ka na sa akin? Hindi mo na lang ako kakausapin, Dennis. Tsaka baka kapag hindi kita pinuntahan, hindi na talaga tayo magkita. Busy ako. Pareho lang naman tayo naghahanap buhay ah. Alam ko, pero kahit chat o tawag man lang, hindi mo pa rin magawa. Lalo mo lang pinatutunayan na may iba ka na nga. Ba't bang kulit mo? Wala nga akong babae. Kung ipipilit mo yan, baka totohanin ko talaga. Ang kapal naman ng mukha mo. Kung ganyan palang tingin mo sa akin, baka nga mas magandang maghiwalay na tayo. Total, wala ka namang plano para sa ating dalawa eh. Kung ano-ano pa inuuna mo kaysa sa ating relasyon.
Tatay kong inuuna ko, hindi lang kung ano-ano, Dennis. Kung itutuloy mo yung pakikipaghiwalay mo, parang pinatunayan mo na rin na may iba kang babae. Gumagawa ka lang ng dahilan para makalaya ka sa relasyong to. Bahala ka nga sa gusto mong isipin. Mahina ka rin lang naman umintindi. Buti pa umuwi ka na. Bukas na lang tayo mag-usap. Bukas na naman pero iiwasan mo na naman ako. Ano bang gusto mo? 24 oras tayo magkasama? Kung gano'n naman pala, di sana pumayag ka na magsama tayo. Ikaw lang naman ang hinihintay ko eh. Hindi pa nga pwede, diba? Walang maiiwan sa tatay ko. Wala na ba kayo ibang kamag-anak na pwede mag-alaga sa kanya? Ako ang anak niya. Bakit iasa ko sa ibang pag-aalaga sa kanya? Ewan ko sa'yo. Ayang ka na naman sa pagiging ulirang anak mo. Bahala ka na nga. Kung ayaw mo makipaghiwalay sa akin, pues magtiis ka kung paano tayo. Isiksik mo sarili mo hanggat gusto mo. Halos isuka na si Ellen ng kanyang nobyo, pero hindi pa rin siya pumayag na maghiwalay silang dalawa. Masyado niya nang mahal ang binata para hayaang masira at matapos na lamang ng ganoon ang kanilang pinagsamahan. Gabing-gabi na pero hindi pa rin makatulog si Ellen. Maya-maya narinig niyang tinatawag siya ng kanyang ama. Anak, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi pa po kasi ako inaantok, Tay. May iniisip ka ba? Wala naman po. Hindi lang talaga ako makatulog ngayon. Ikaw, Tay, dapat kanina ka patulog ah. Nagising lamang ako. Tapos nakita kitang nakatulala. Hindi ko maiwasang mag-alala para sa iyo, anak. Wala ka naman dapat alalahanin, Tay. Ayos lang po ako. Kumusta na kayo ng nobyo mo? Hindi na siya bumibisita rito gaya ng ginagawa niya dati. Meron ba kayong problema? Ay, medyo nagkatampuhan lang po. Pero maayos din naman yon, Tay. Pero hindi yun na nakikita ko. Alam ko kapag may dinaramdam ka, anak. Nasasaktan ka ngayon dahil sa kanya, hindi ba? Normal naman po yun sa magkarelasyon, Tay. Sa tingin ko, kailangan mo na ng makakatuwang sa buhay, anak. Sa tingin mo lang po yun, Tay. Pero ayos pa naman po ako. Basta nandyan ka lang. Hindi na ako nakakatulong sa iyo. Palagi na lang ako ang inaalagaan mo. Baka kailangan mo nang unahin ang sarili mo, anak. Gusto ko na maging masaya ka. Kung hindi ko rin naman po kayo makakasama, imposibleng mangyari yon, Tay. Imposible sa ngayon dahil hindi mo pa nahahanap ang lalaking tunay na magmamahal sa iyo. Hindi naman sa hindi ko gusto si Dennis, pero hindi lang kasi malinaw sa akin ang tunay niyang intensyon. Ilang beses na kaming nagkausap pero hindi ko makita ang sinseridad sa mga mata niya. Kaya anak, kung hindi na siya nakakabuti sa iyo, pakawalan mo na lamang. Pero mahal ko po si Dennis, Tay. Hindi ko siya kayang hiwalayan. Huwag mo nang hintay na magkaroon ka pa ng mabigat na dahilan para gawin yon, anak. Hindi magandang kutob ko sa lalaking yon. Tay naman. Hindi siya makakabuti sa iyo. Kung gusto mo maging masaya at makaranas ng tunay na pagmamahal, hindi siya ang lalaking magpaparamdam noon sa iyo. Habang nagdadalawang isip pa rin si Ellen kung makikinig sa payo ng kanyang ama o mananatili sa relasyon niya kay Dennis, wala siyang kamalay-malay na nagpapakasaya na pala ang taong inaalala niya sa piling ng ibang babae. Nagugutom na ako, Dennis. Kumain naman tayo. O sige, ano bang gusto mo? Magluluto ako. Huwag na, bumili ka na lang. Sige, pero pwede bang 5 minuto pa? Mas gusto ko kasi yung ganito eh. Yung nakayakap lang sa'yo. Ano ka ba, Dennis? Halos araw-araw na nga tayo magkasama eh. Pero patago pa rin. Sinabi ko naman sa'yo na gusto ko nang hiwalayin si Ellen, di ba? Ikaw lang naman ang ayaw pang pumayag eh. Ako ba talaga? O siya? Sigurado akong nakakahalata na siya na may iba ka na. Kaya nga dapat hiwalayan ko na siya. Konting panahon lang ang hihintayin natin tapos pwede na tayong lumantad. Kesa naman sa ganito, para tayong mga kriminal na tago na lang ng tago. Di ba mas exciting yung ganito? Mas may thrill kapag hindi nagiging madali sa atin ang lahat. Kapag hindi tayo lagi nagkikita, palagi kang sabik tuwing magkasama tayo.
Ay, ako naman ang nahihirapan dyan sa trip mo na yan eh. Pagbigyan mo na ako. Konting tiis na lang naman eh. Sige na nga. Kung hindi lang kita mahal. Tama yan. Ako na lang ang mahalin mo. Ako lang ang nakakagawa nito sa'yo, di ba? Kayang-kaya kitang paligayahin. Kaya nga ikaw ang pinili ko, Jenny. Gagawin kong lahat para sa'yo. Kahit magbago ang isip ni Ellen? Kahit magbago pang isip niya, huli na para dun. Ang tagal ko nang sinasabi sa kanya na gusto ko na magkaanak pero palagi niyang isinasangkalan yung tatay niya may butas ang puso. Mamamatay na rin naman yun eh. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nanghihinayang pa siya sa buhay ng matandang yun. Wala ka na bang magulang? Meron, pero wala silang sakit. Oh, di maganda. Si Ellen, isa na lang ang magulang na meron siya, kaya hindi mo siya masisisi. Teka, bakit parang kinakampihan mo pa siya? Hindi naman. Sinasabi ko lang kung ano nasa isip ko. Halata namang hindi ko siya gusto. Pero tatay niya pa rin yon. Hanggat humihinga pa yon, kakapit at kakapit siya. Ngayon, kung ayaw kanyang piliin, huwag ka na lang magpakatanga. Kasi kahit mawala na ang tatay ni Ellen, siguradong hindi pa rin magbabago ang isip niya. Ay, wala na akong pakialam sa kanya. Mabuti naman. Tagumpay na napangiti si Jenna sa kanyang plano. Yun naman talaga ang gusto niyang mangyari. Ang agawan ng boyfriend si Ellen gaya ng pag-agaw noon ng dalaga sa atensyon ng kanyang ina. Palagi niyang nakikita si Dennis na hinahatid sundo si Ellen. Kahit hindi naman talaga niya nagustuhan ang binata sa pisikal, ay nakaramdam siya ng inggit at gusto ring maranasan ang ganun trato ng isang lalaki. Kitang-kita niya kung gaano kamahal ni Dennis si Ellen. Sa araw-araw na nakikita niya ang dalawa ay palala ng palala ang nararamdaman niyang inggit. Nagkaroon siya ng pagkakataong makausap at kilalanin si Dennis nung may isang pagkakataon na maagang umuwi si Ellen. Dahil yun sa tatay nitong may sakit. Pero mukhang hindi noon sinabihan ang nobyo kaya dumating pa rin sa hardware para manundo. Para hindi masayang ang pagpunta roon ng lalaki ay nagpahatid na lang siya sa kanilang bahay. Pero habang nasa biyahe, sinamantala niya ang pagkakataon para makipagkwentuhan kay Dennis. Hanggang sa kinuha niya ang pangalan ng lalaki sa social media at doon na sila nagsimulang mag-usap. Halos araw-araw na silang magkausap ni Dennis, umaga hanggang gabi. Habang tumatagal, unti-unti na ring nagugustuhan ni Jenna si Dennis. Ang binata naman ay umamin na tungkol sa totoong nararamdaman para sa kanya. Pero dahil ayaw niyang madaliin ang lahat, hinayaan muna niyang mabaliw sa kanya si Dennis habang hindi pa nakikipaghiwalay kay Ellen. Ellen? Jenna? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Nagulat lang ako na kinakausap mo na ako ngayon. Mula kasi nung maging magkatrabaho tayo, hindi mo pa ako kinausap kahit isang beses. Sorry, medyo naninibago pa kasi ako noon. Pero huwag ka mag-alala. Wala na sa akin yung hindi natin pagkakaunawaan noon. Kalimutan na natin yon. Talaga? Ibig bang sabihin, madalas na tayo magkakausap? Ganoon na nga. Kumusta ka naman? Mukhang blooming ka ngayon eh. May boyfriend ka na ba? Boyfriend? Hindi pa talaga kami pero parang ganun na rin. Hindi mo pa sinasagot? Oo, mas maganda kasi kung hindi ko mamadalian para hindi mawala yung pagkasabik namin sa isa't isa. Kayo ng boyfriend mo, kumusta? Pwede bang wag na lang natin siyang pag-usapan? Bakit naman? Hatid sundo ka ng boyfriend mo, di ba? Ibig sabihin, mahal na mahal ka niya. Oo naman, pero hindi kasi kami okay ngayon eh. Sus, normal lang ang ganyan sa isang relasyon. Magkakaayos din kayo noon. Talaga? Sa tingin mo, magiging okay pa kami? Bakit naman hindi? Maliban na lang kung may sumisira na sa relasyon ninyo.
Wala naman siguro. Huwag kang pa kasi siguro. Ayaw na sanang isipin ni Ellen na may ibang dahilan ang panlalamig sa kanya ni Dennis, pero dahil sa sinabi ni Jenna ay muli na naman siyang nagduda sa binata. At mas lalo yung lumala nang puntahan niya yon sa bahay at nakakita siya ng mga gamit ng isang babae. Dennis, ano to? Ang alin? Huwag ka nga magtanga-tangahan. Panloob to ng babae. Bakit meron ka nito? Kung iniisip mo na bakla ako, nagkakamali ka. Hindi yun ang pinupunto ko. Ano? Na may isinasama akong ibang babae rito? Bang klase ka rin no? Pumunta ka ba rito para mag-imbestiga? Baka gusto mo na rin lumabas para magtanong-tanong sa mga kapitbahay ko. Ikaw ang tinatanong ko, Dennis. Bakit ba hirap na hirap kang sagutin yon? Sa pinsan kong panloob na nakita mo. Ano? Okay na? Wala ka na babanggit sa akin na may pinsan kang babae na pumupunta rito. Bakit? Kailangan ba lahat ikukwento ko sa'yo? Kung sa pinsan mo to, bakit nasa kwarto mo? Ano yon, magkatabi kayo natutulog? Napaka-sweet niyo namang magpinsan. Yan ang problema sa'yo Napakadumi ng utak mo. Hindi ako mag-iisip ng kung ano-ano kung wala kang ginagawang kaduda-duda. Ang sabihin mo, wala ka na talagang tiwala sa akin. Paano ako magtitiwala sa'yo, ha? Parang ang dami-dami mo nang tinatago sa akin. Wala akong tinatago sa'yo, Tigilan mo na yung pag-akusa sa akin ng kung ano-ano. Tsaka, bakit ba nandito ka? Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo, di ba? Hindi ka na dapat pumupunta rito. Hindi ako makikipaghiwalay, Dennis. Mahal na mahal kita. Kung mahal mo ko, ibibigay mo ang gusto ko. Hindi pa nga pwede. Kung ganun, di maghiwalay na tayo. Kahit hindi ka pumayag, wala ka naman magagawa Dennis naman, huwag ka naman ganyan. Sawang-sawa na ako dyan sa kakaiyak mo. Puro ka drama. Kala mo ba mababagong desisyon ko kapag nakita kitang umiiyak? Hindi ako papayag na maghiwalay tayo. Umalis ka na. Umuwi ka na sa inyo. Hindi, ayoko. Hindi ako uuwi hanggat hindi tayo nagkakaayos. Kung gusto mo magkaayos tayo, pwede naman. Pero, huwag kang aangal sa gagawin ko sa'yo. Ha? Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Hindi inaasahan ni Ellen ang ginawa sa kanya ni Dennis nung araw na yon. Sapilitan siyang hinubaran ng lalaki at pinagsamantalahan. Nagpumiglas siya at pinilit na makawala sa nobyo pero masyado yung malakas. Lalo na siyang hindi nakapanlaban nang sikmuraan pa siya nito. Napaluha na lamang siya dahil sa kahayupang ginawa ng kanyang pinakamamahal na nobyo. Matapos ang halos 1 oras na pananamantala ni Dennis ay pinakawalan na siya nito. Hindi siya kaagad nakagalaw at nanatiling umiiyak habang nakahiga pa rin sa magulong kama ng nobyo. Huwag ka na nga mag-inarte dyan. Tumayo ka na't magbihis. Ihatid na kita sa inyo. Hayop ka, Dennis. Hindi kahayupan yun, lalo na kung nagustuhan mo rin naman. Kaya sige na, huwag ka nang umarte dyan na parang ginahasa pa kita. Girlfriend kita kaya pwedeng-pwede ko yung gawin sa'yo. Ikaw lang naman na maarte dyan Ano ka, ginto? Tigilan mo nga yung kakaiyak mo. Kunwari ka pang hindi nag-enjoy sa ginawa ko. Bis ka na. Siya nga pala, huwag na huwag kang magsusumbong sa ginawa ko sa'yo Malalaman ko kapag may pinagsabihan ka niyan. Kayang-kaya kitang baliktarin kaya huwag na huwag mo akong susubukan. Baka imbis na humaba pa ng konti ang buhay ng tatay mo umikli pa yun. Naikuyom na lamang ni Ellen ang kanyang mga kamao dahil sa matinding galit nang bantaan siya ni Dennis na papatayin nito ang kanyang tatay kapag may pinagsabihan siya tungkol sa nangyari. Ipinagpilitan sa kanya ni Dennis na hindi naman panggagahasa ang ginawa ng binata dahil pumayag siya doon. Mula ng pagsamantalahan si Ellen ay nakaramdam na siya ng takot tuwing nilalapitan at hinahawakan siya ng ibang lalaki. Kahit na wala namang masamang intensyon sa kanya, hindi na rin siya muli pang nakipag-usap kay Dennis o nakipagkita man lang. Hanggang sa maisipan na niya makipaghiwalay sa binata. Sa pagkakataong yun, wala na siyang pagdadalawang isip pa na gawin yun.
Buo na ang kanyang loob. Doon niya lamang napagtanto na tama nga ang kanyang ama sa mga sinabi nito nang minsan silang makapag-usap. Hindi nga makakabuti sa kanya si Dennis. Matapos niyang asikasuhin ng ama ay nagpaalam muna siya para sandaling umalis ng bahay. Samantala, ipinagdiwang naman nina Dennis at Jenna ang first monthsary nila sa bahay ng binata. Bumili ng alak at mga pagkain mula sa fast food si Dennis. Naghanda pa yon ng pangregalo sa dalaga. Nang malasing ay muling may nangyari sa kanilang dalawa. At yun ang eksenang naabutan ni Ellen nang puntahan niya ang nobyo para makipaghiwalay. Mga hayop kayo! Anong ginagawa niyan dito? Ellen? Ang bababoy niyo! Kaya pala iba ng pakikitungo mo sa akin. Dahil pala din sa babaeng yan. Umalis ka na, Ellen. Hindi ka na dapat pumupunta rito. Oo nga. Tsaka, sino ka ba sa akala mo at basta-basta ka na lang pumapasok dito? Hindi ba dapat ikaw ang tinatanong ko niyan? Girlfriend ako ni Dennis. Ikaw, sabet? Ang galing mo naman, Jenna. Napakagaling mo magpanggap. Todo comfort ka pa sa akin tapos ikaw naman pala ang dahilan kung bakit nakikipaghiwalay na sa akin si Dennis. Nakakadiri kayong dalawa. Di ngayon alam mo na ang pakiramdam ng inagawan. Anong inagawan? Oo nga pala, babe. Hindi mo pala alam. Kinakapatid ko si Ellen. Sobrang close nga nila ng nanay ko eh. Mas anak pa ang turing sa kanya. Pabida kasi. Hindi totoo yan. Hindi ko naman inagaw sa'yo nanay mo Ikaw lang ang nag-iisip noon. Pwede ba wag na nga kayo mag-away dito? Wala naman akong kinalaman sa problema niyong yan eh. Anong wala? Pinipilit mo ako magkaanak tayo tapos hahanap ka rin pala ng ibang babae na makapagbibigay ng pangangailangan mo? Napakahayop mo, Dennis! Kung hindi ka sana nag-inarte, hindi sana ito mangyayari kaya wag mo ako sisihin. Nandito ako para makipaghiwalay na sana sa'yo. Pero hindi ko naman nakalaing. Ngayon ko pa mabibisto ang kahayupan yung dalawa. At talagang hindi man lang kayo nakaramdam ni katiting ng hiya. Kahit naabutan ko kayong walang saplot at magkapatong pa sa kadiring kama na yan. Makapandiri ka naman? Akala mo ang linis-linis mo? Kala mo ba hindi ko alam na nagpaggamit ka na rin kay Dennis? Anong sinabi mo? Hindi mo alam ang totoong nangyari. Aray, bitawan mo ang buhok ko. Hindi kita bibitawan hanggang sa makalbo kang malandi ka. Pareho lang tayong malandi, kaya huwag kang magmalinis. Akala mo ba, binigay ko ng kusa ang sarili ko sa gagong yan? Ginahasa niya ako. Hoy, huwag ka nga mag-imbento. Ikaw pa ang una naghubad sa ating dalawa dyan eh. Sinungaling ka. Ikaw ang sinungaling sa inyong dalawa. Sa tingin mo, sino maniniwala na ginahasa ka? Halos magmakaawa ka nga kay Dennis para lang hindi ka hiwalayan eh. Pues noon yun, nung hindi pa ako natatauhan sa kung anong klaseng lalaking pinanghihinayangan ko. Ngayong alam ko nang hindi ko naman pala siya dapat iyakan, sayong-sayo na siya. Tutal mo ka, mahilig ka naman sa mga tira-tira. Buisit kang babae ka. Hindi na nakaiwas si Ellen nang hablutin naman ni Jenna ang kanyang buhok. Sa galit ng dalaga ay itinulak siya. Napalakas yun kaya tumama ang ulo niya sa kanto ng mesa. Tila namanhid ang buong katawan ni Ellen ng mga sandaling yun at maya-maya pa ay unti-unti nang nandilim ang kanyang paningin. Parehong nataranta sina Dennis at Jenna nang makita ang pulang likido sa likod ng ulo ni Ellen matapos yung bumagsak sa sahig ng walang ulirat. Anong gagawin natin? Buhay pa ba siya? Buhay pa. Meron pa siyang pulso. Dadalhin pa natin siya sa ospital? Hindi. Kapag ginawa natin yun, tatanungin tayo kung ano nangyari sa kanya at hindi ko alam ang isasagot ko. Sa itsura natin ngayon, imposibleng paniwalaan tayo sa mga sasabihin natin. Anong gagawin natin dyan? Alam nga naman tuluyan na lang natin yan. Maldita lang ako pero hindi ako mamamatay tao, Dennis. Kung hahayaan natin si Ellen, isusuplong niya tayo sa mga pulis. Pareho tayo makukulong. Hindi ako pwede makulong. Siguradong lalo nang magagalit sa akin ang nanay ko. Ayoko rin makulong. Walang tutulong sa akin para makalaya. Kung ganon, anong plano mo kay Ellen?
tulungan mo ako. Ibalot natin ang katawan niya sa kumot. Tapos mamayang hating gabi, dadalhin natin siya sa may ilog. Itatapon natin ang katawan niya ron. Ano? Kung hindi natin gagawin yun, makukulong tayong dalawa, Jenna. Pero, wala nang pero. Kailangan nating gawin yon, naintindihan mo? Sa takot makulong ay sinunod na lamang ni Jenna ang ipinagagawa ni Dennis. Nagtiwala siya sa plano ng binata kahit na may pag-aalangan pa rin siya na gawin yon. Hindi nga niya napatay si Ellen pero sa gagawin nila ay parang ganun na rin ang mangyayari. Pagpatak ng hating gabi, wala pa ring malay si Ellen na noon ay nakabalot na ang katawan sa isang bulaklaking kumot. Ilang sandali pa, pinagtulungan na ni Jenna at Dennis na buhatin ang katawan ng dalaga at maingat yung isinakay sa tricycle na ginagamit ng binata sa pamamasada. Patingin-tingin sa paligid si Jenna habang binabaybay ng tricycle ang madilim na kalsada patungo sa ilog, na lampas tao ang lalim. Jenna, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Halika na! Tulungan mo na ako magbuhat dito. Teka lang naman. Sigurado ka bang itatapon na lang natin ang katawan ni Ellen dyan sa ilog? Ngayon ka pa ba makukonsensya? Nandito na tayo, Jenna. Kaya bago pa may makakita sa atin, kumilos ka na. Tulungan mo na ako rito. Sa kabila ng pag-aalangan ay wala na ring nagawa pa si Jenna kundi ang sumunod sa mga sinasabi ni Dennis. Tinulungan niya ang binata na buhatin si Ellen para itapon sa ilog. Matapos yon, dali-dali na silang sumakay ng tricycle para makalayo sa lugar. Ngunit sa kaalaman ng dalawa, isang lalaki ang nakasaksi sa ginawa nilang pagtatapon ng katawan ni Ellen sa ilog ng gabing yun. Ellen, buti nagising ka na. Nasaan ako? At dinala ka namin dito sa ospital. Namin? Sinong kasama mong nagdala sa akin dito? Yung amo ko. Bakit? Alam ba ng pinsan mo na nandito ako? Hindi. Tsaka, bakit ko naman sasabihin? Di ba hiwalay na kayo? Oo, hiwalay na kami. Ayos ka na ba? Paano ako napunta dito sa ospital? Dinala ka nga namin ng boss ko. Sinong boss? Si Sir Jolo. Ihatid niya kasi sana ako sa bahay. Nag-leave ako ng 2 araw pero nung malapit na kami sa tulay, may nakita kaming 2 tao ron. Medyo madilim kaya hindi ko nakilala kung sino eh. Pero kung hindi ako nagkakamali, isang babae at isang lalaki yun. Sila naghulog sa akin sa ilog. Yan nga sanang itatanong ko sa'yo kaya hinihintay kita magkamali eh. Sino ba mga yun at gustong-gusto ka yatang patayin? Hindi mo ba nakita ang mga mukha nila? Hindi eh. Basta nakita ko lang na may itinapon sila sa ilog. Sabi ko kay sir, parang tao yun ah. Hindi ko naman nakalain na ikaw pala yung itinapon nila dun. Napaaway ako. Tumama ang ulo ko sa mesa kaya ako nawalan ng malay. Siguro natakot sila na magsusumbong ako sa pulis kaya itinapon na lang nila ako sa ilog kahit alam nila na buhay pa ako. Sana dinala ka na lang nila sa ospital. Sino ba mga yun? Ang pinsan mo at si Jenna. Hindi makapaniwala si Roy nang ikwento ni Ellen ang tungkol sa babae ng kanyang nobyo at ang panggagahasa noon sa kanya. Galit na galit si Roy sa pinsan at pinayuhan siyang kasuhan na lamang yun. Pero umiling si Ellen. May iba pa siyang plano, pero bago ang lahat, gusto muna niyang masiguro ang kaligtasan ng kanyang ama. Kaya lamang, nang makalabas siya ng ospital, ay sumalubong naman sa kanya ang isang masamang balita. Ellen, saan ka ba nanggaling? Si tatay, nasaan po siya? Ay nako, iha. Wala na ang tatay mo. Hindi yan totoo, tita. Buhay pa si tatay. Kauuwi ko lamang kahapon, kaya naisipan kong puntahan siya. Hindi ko naman akalaing aabutan ko siya ng ganoon.
Nanlamig ang buong katawan ng dalaga sa kanyang narinig. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa ataul kung saan nakahimlay ang katawan ng kanyang ama na wala ng buhay. Napahagulhol na lamang si Ellen. Wala na siyang magawa kundi tanggapin ang katotohanan na wala na ang kanyang ama at mag-isa na lamang siya sa buhay. Kung hindi dumating ang tiyahin ni Ellen na si Wanda, ay walang mag-aasikaso ng burol ng kanyang ama. Panganay na kapatid ni Raul ang tiyahin niyang yun na sa kabilang probinsya nakatira. Hindi yon kasundo ng kanyang ama dahil batid noon na marami ng kinulam at binarang si Wanda. Tutol si Mang Raul sa gawaing yon ng kanyang kapatid. Ngunit ng gabing yon, napatitig na lamang si Ellen sa kanyang tiyahin. Laman ng isip niya ang isang mabigat na plano, ngunit nagdadalawang isip pa siyang gawin yon. Ilang sandali pa, dumating doon ang pinsan ni Dennis na si Roy. May dalayong bulaklak, isang balde ng biskwit, at isang basket na puno ng mga pagkain at kape para sa mga makikipaglamay. Ellen, nakikiramay ako. Salamat sa pakikiramay mo, Roy. Ay, siya nga pala, ipinabibigay ito ng boss ko. Nabanggit ko kasi sa kanya na namatayan ka ng tatay kaya sinabihan niya akong dalhin ang mga ito sa'yo. Pakisabi sa kanya, salamat. Hindi ko pa nakikita ang amo mo pero alam ko na mabuti siyang tao. Ako mismo magpapatunay kung gaano siya kabuti. Teka, kumusta ka nga pala? Hindi na ba sumasakit ang ulo mo? Ayos na ako. Kung kailangan mo na makakatulong dito, pwede ako Ang totoo nga niyan, nandito talaga ako ngayon para tumulong sa pag-aasikaso sa mga nakikipaglamay, kahit taga-timpla lang at taga-abot ng kape. Salamat, Roy. Sobrang laki na nang naitulong mo sa akin. Nailigtas mo ang buhay ko tapos ngayon, ikaw pa ang tumutulong sa akin dito. Samantalang yung hayop mong pinsan, nagpapakasaya lang kasama ang Jenang yon. Pasalamat sila, nire-respeto ko ngayon ang burol ng tatay ko. Kung gusto mo silang ipakulong, susuportahan kita. Maling-mali ang ginawa nila sa'yo, kaya hindi ko yung kukonsintihin. Gustong-gusto ko silang maparusahan. Dahil sa kanila, muntik na akong mamatay. At dahil din sa kanila kung bakit namatay ang tatay ko. Sigurado ako nag-alala ng sobra si tatay, kaya yun nangyari sa kanya. Hindi siya sanay na hindi agad ako nakakauwi ng bahay. Isang buong gabi at isang araw ako nawala, Roy. Hindi ko lubos maisip kung gaano nag-alala sa akin ang tatay ko. Pasensya ka na. Hindi ko na rin kasi naisip na puntahan ng tatay mo para ipaalam ang nangyari sa'yo. Kinailangan ko na rin kasing bumalik sa trabaho Wala kang kasalanan, Roy. Nagpapasalamat pa nga ako sa'yo dahil ikaw ang dahilan kung bakit nandito pa ako ngayon Ang totoo kasi niyan, ako lang talagang nakakita nung itinapon ka sa ilog, pero hindi akong tumalon para sagipin ka. Ha? Kung ganon, sino sumagip sa akin? Yung boss ko. Masyado kasi malalim yung ilog Hindi naman ako ganun kagaling lumangoy, pero sinabi ko sa kanya na malakas ang kutob ko na tao talaga yung itinapon sa ilog kaya hindi na siya nagdalawang isip na tumalon. Pwede ko ba siyang makausap? Gusto ko magpasalamat ng personal sa kanya, Roy. Oo naman, pero saka na lang kapag inilibing na ang tatay mo. Busy pa kasi siya ngayon Palaging umaalis yun. Sige, pero salamat pa rin sa'yo. Huwag mo nang isipin yun. Dahil sa nangyari, nabuo ang hindi inaasahang pagkakaibigan nina Ellen at Roy. Naging karamay niya ang binata habang nagluluksa siya sa pagkawala ng kanyang ama. 3 gabi lang ibinurol si Mang Raul at sa mismong araw ng libing, dumating ang hindi inaasahang bisita ni Ellen. Ang lakas naman ng loob niyong pumunta rito. Nandito kami para makiramay, Ellen. Hindi para makipag-away sa'yo. Pwes, hindi ko kailangan ng pakikiramay ng mga kriminal na kagaya niyo. Huwag kang gumawa ng eksena. Pasalamat ka nga. Naisipan pa namin pumunta rito para makipaglibing sa tatay mo.
Hindi ko yan utang na loob sa inyo. Kung hindi ako nakaligtas sa pagtapon niyo sa akin sa ilog, wala na sana ako rito. Anong akala niyo? Basta-basta ko nalang palalampasin ang ginawa niyo ni Dennis? Huwag ka na magsampa ng kaso, Ellen. Magsasayang ka lang ng oras. Ilang araw na'y lumipas, oh. Sa tingin mo, may maniniwala pa sa'yo na tinapon ang katawan mo sa ilog? Mayabang kayo ngayon dahil akala nyo walang nakakita sa nangyari. Pero nagkakamali kayo. Dahil yung 2 taong sumagip sa akin ang makakapagpatunay na kayo ang naghagis ng katawan ko sa ilog habang wala akong malay. Kitang-kita ni Ellen kung paano namutla ang dalawa sa kanyang harapan. Batid niyang kampante sina Jenna at Dennis dahil sigurado ang mga yun na walang nakasaksi sa nangyari. Pinilit siya ni Dennis na sabihin kung sino ang nagligtas sa kanya, pero nagmatigas ang dalaga. Gumawa siya ng eksena para maitaboy ang 2 bisita. Matapos ang libing, kinausap naman si Ellen ng kanyang tiyahin nang mapansin ang pananahimik nito. Ilang araw lang sana ako rito, Ellen. Pero sa nakikita ko, mukhang kailangan mo nang makakasama. Pwede naman akong manatili pa rito kahit 1 buwan. Ayos lang po ako rito, tita. Kung kailangan niyo na pong umuwi, huwag na po kayong mag-alala. Napansin ko kasi ang pananahimik mo mula nang iburo lang iyong ama. Hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung ano nangyari nung bumalik ka rito. Nag-away ba kayo ng tatay mo kaya ka umalis? Naku, hindi po. Kahit minsan po, hindi pa kami nag-away ni tatay. May mabigat pong dahilan kaya nawala ako bigla. Tita, muntik na po akong mamatay. Ano? Teka, bakit? Ano ang nangyari? Umalis po ako ng gabing yon para sana makipaghiwalay sa boyfriend ko, si Dennis. Pero pagdating ko sa bahay niya, naabutan ko siya at yung kinakapatid ko na magkapatong at may ginagawang kababuyan. Nagkaroon po kami ng pagtatalo. Sinaktan ka ba ng boyfriend mo? Hindi niya po ako sinaktan ng pisikal ng gabing yon. Si Jenna po ang nakaaway ko at nagkasakitan kami. Pero itinulak niya ako. Tumama ang ulo ko sa mesa kaya nawalan ako ng malay. Natakot sila na magsumbong ako sa mga pulis. Buhay pa po ako noon, tita. Pero itinapon nila ako sa ilog. Ay, Diyos ko! Bakit naman sila aabot sa ganoon? Humingi na lamang sana sila ng tawad sa'yo. Alam nilang hindi ko sila mapapatawad, tita. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yon para gawin nila sa akin yon. Ako na lang ang meron si tatay. Kaya kung papatayin nila ako, parang pinatay na rin nila ang aking ama. Balak mo ba silang kasuhan? Kung ididemanda ko po sila, may posibilidad pa na malusutan nila ang kaso. Eh kung ganon, hahayaan mo na lamang sila. Hindi po, tita. Gusto ko silang gantihan, pero sa ibang paraan. May maitutulong ba ako sa paraan na sinasabi mo? Malaki po, tita. Mukhang alam ko na kung ano ang ibig mong sabihin. Huwag ka mag-alala. Hindi ako uuwi sa amin hanggat hindi kita natutulungang maghiganti sa mga nakasakit sa'yo. Salamat po, tita. Para makampante sina Jenna at Dennis, bumalik si Ellen sa trabaho na parang walang nangyari. Nakiramay din sa kanya ang mga katrabaho niya at nagbigay pa ng tulong ang kanyang amo. Gayunpaman, hindi pa rin niya kinakausap si Jenna. Pagpasok niya ng umagang yon ay agad na napatingin sa kanya ang dalaga. Hindi siya ngumiti pero hindi rin siya umiwas ng tingin. Hinayaan niyang si Jenna ang gumawa noon. Mas gusto niyang maniwala yon na natakot siyang magsampa ng kaso at wala na siyang gagawin para maghiganti. Lumipas ang ilang araw na payapa ang lahat para kay Ellen. Nakikita niyang sinusundo ni Dennis si Jenna pero nagpapanggap na lang siya na hindi niya nakikita ang dalawang yun. Ate Ellen, di ba boyfriend mo yon?
Ex-boyfriend, Rhea. Pero bakit magkasama sila ni Ate Jenna? Dahil may relasyon silang dalawa. Inako niya pa sa yung boyfriend mo? Ano bang tawag kapag nilandi ng isang babae ang boyfriend mo? Eh di totoo nga. Grabe, ibang klase rin naman pala yung Ate Jenna na yan. Mukha lang anghel pero mandaragit pala ng jowa. Kaya nga kung may boyfriend ka na, mag-iingat ka. Baka sa susunod, ikaw naman ang agawan yan. Ay, sorry siya ate, wala pa akong jowa. Wala pa siya maaagaw sa akin. Pero seryoso ate ha? Nakakairit ang ginawa niya sa'yo. Wala na akong magagawa. Nagmamahalan na silang dalawa ni Dennis. Nahuli ko pa nga kung paano sila magmahalan eh. Talaga? Anong ginagawa nila? Ano bang ginagawa kapag naabutan mo magkapatong ang isang babae at isang lalaki at parehong walang saplot sa katawan? Ibig sabihin, nahuli mo sila sa aktong nagaano? Ganun na nga, Rhea. Ang lakas makagago, hindi ba? Pero tingnan mo, ang kapal pa ng mukha nila magpakita sa akin na magkasama. Wala man lang kahit katiting na pagsisisi. At wala man lang ni katiting na kahiyan yan si Ate Jenna. Huwag ka mag-alala ate, karma na lang ang bahalang gumante para sa'yo. Napangisi na lamang noon si Ellen matapos ikwento ang pagtataksil sa kanya ni na Dennis at Jenna. Alam niyang may pagkamadaldal si Rhea at posibleng ipagkalat sa mga katrabaho nila ang tungkol doon, kaya hindi siya nagdalawang isip na magkwento. Kinabukasan, nagtaka si Jenna nang mapansin niyang pinagtitinginan siya ng mga katrabaho niya sa hardware. Nagbubulungan pa ang iba sa mga yun. Sunod-sunod siyang napalunok. Nang dumako ang tingin niya kay Ellen ay bigla na lamang yun napangisi. Matalim niyang tiningnan ang babae at saka walang pag-aalinlangan na hinila palabas ng hardware. Ano yon ha? Chinichismis mo ba ako sa mga katrabaho natin? Kung pinag-uusapan ka man nila, hindi ko na problema yon. Anong sinabi mo sa kanila ha? Bakit pinagtitinginan nila ako? Kailangan ko pa ba magsalita para pag-usapan at pagtinginan kanila? Eh di ba lantaran na nga yung kataksilan nyo ni Dennis? Nagpapasundo ka na sa kanya para ipakita sa amin na mahal ka niya, hindi ba? Tapos ngayon, ako ang sisisihin mo dahil pinag-uusapan ka ng mga katrabaho natin? Ibang klase ka rin naman, Jenna. Sigurado ako na may sinabi ka sa kanila kaya ganun na lang nila ako tingnan. Ano, ginagawa mo to para makaganti sa amin ni Dennis? Kung gusto kong makaganti sa inyo, ipinakulong ko na lamang sana kayo. Hindi ba mas magandang ganito yung makita ko kayong humihimas ng rehas? Pero pasalamat kayo dahil ayoko ng gulo. Isa pa, malaking abala sa akin ang pag-aasikaso noon. Kailangan ko maghanap buhay para sa sarili ko. Wala mag-isa na lamang ako. At dahil yon sa inyo ni Dennis. At paano naman namin naging kasalanan ng pagkamatay ng tatay mo, ha? Kung hindi niyo ako tinapon ng buhay sa ilog, nakabalik pa sana ako sa bahay. Hindi sana mag-aalala ng gusto ang tatay ko. Alam mo, kesa maghanap ka na masisisi sa pagkamatay niya, mag-move on ka na lang, Ellen. Patay na nga yung tatay mo Kahit 1,000 beses mo pa kaming sisihin, hindi na babangon sa hukay yun. Pagpipiestahan na ng mga uod at mga bulate ang katawan niya. Sana maranasan mo rin ang nararanasan ko ngayon. Tingnan ko lang kung masabi mo pa yan. Ay, sorry. Wala na akong tatay. At yung nanay ko naman, inaasahan ko ng mamamahinga na rin anumang oras. Magkaiba tayo ng sitwasyon. Yung sayo, ayaw mo pang mawala ang nag-iisang magulang mo. Yung sakin, ayos lang dahil hindi ko naman siya kailangan. Wala na akong mahihita sa nanay ko. Sakit na lang siya ng ulo ko kaya hindi ako manghihinayang kung mamamatay na rin siya. Napakasama mo talaga, Jenna. Sana maranasan mo mag-isa para maramdaman mo kung gaano kahirap na mawala ng magulang. Hindi na kailangan. Matagal ko nang naramdaman na mag-isa lang ako, pero hindi na ngayon. At dahil yun kay Dennis. Kaya naman pala, kontento ka na sa tira-tira ng iba. Nanginig sa galit si Jenna dahil sa mga binitiwang salita ni Ellen. Nang babalik na siya sa loob, ay bigla na lamang hinablot ng babae ang buhok niya at malakas na isinalya sa sementadong harapan ng hardware. Gustuhin man niyang gumanti, ay pinigilan niya ang kanyang sarili. Sinadya niyang umiyak nang isa-isa nang lumalabas ang mga katrabaho nila para siya ay damayan.
Gigil namang nakatingin sa kanya ang dalaga at ilang beses pa siyang sinubukang tadyakan, pero inawat na yon ng iba pang staff ng hardware. Dahil sa nangyaring insidente na nagdulot ng eskandalo ay natanggal sa trabaho si Jenna. Gaya ng inaasahan ni Ellen, siya ang sinisi ng babae sa nangyari. Inabangan siya ng dalaga sa daan nang pauwi na siya sa bahay para kumprontahin. Hindi ka pa rin tapos? Hay, nakakaumay naman. Mauumay ka talaga dahil hindi kita titigilan. Hala, kung dyan ka masaya, edi bahala ka. Wala naman pumipigil sa'yo eh. Pero wala rin naman nagsabi sa'yo na hindi ako papatol kapag kinanti mo ako ulit. Wow, napakayabang mo naman. Hindi ka nga nakaganti sa akin nung sabunutan kita sa tapat ng hardware eh. Natuwa ka na ron? Ang tanga mo naman. Para lang sa kaalaman mo, sinadya kong hindi pumatol. Alam mo kung bakit? Para ako ang magmukhang kawawa, ang biktima sa nangyari. Tingnan mo tuloy, ikaw na si Sante, hindi ako. Ngayon, sino sa atin ang lumamang, Jenna? Hayop kang babae ka? Hindi ba mas hayop yung pumapatong sa hindi naman niya jowa? Tumahimik ka! Bakit? Masakit bang marinig ang katotohanan? Sa ating dalawa, ikaw ang mas nakakaawa. Kailangan mo pang mang-agaw ng lalaki para lang maranasan mo rin ang alagaan, ang mahalin at pahalagahan. Ang masakit lang doon, habang ginagawa mong lahat para makuha si Dennis, nagawa pa rin magpakahayop ng lalaking yon dahil sa kabaliwan niya sa akin. Ginahasa niya ako. Ibig sabihin, hindi ka pa sapat sa kanya. Hindi mo pa ba nabibigay ang kailangan niya, Jenna? Nakakalungkot isipin. Buisit ka! Isang salita pa mula sa bibig mo, puputulin ko na yung dila mo! Natawa na lamang si Ellen sa sinabing yon ni Jenna. Imbis na pahabain pa ang kanilang pagtatalo, tinawagan na lamang niya si Dennis para sunduin ang dalaga. Mas lalo yung nagngit-ngit sa galit nang malamang sinasagot pa rin ng dati niyang nobyo ang tawag niya. Pagpasok niya sa bahay, naghihintay na sa kanya ang kanyang tiyahin na si Wanda. Kumusta ang trabaho mo? Ayos naman po, tita. Nasisante na yung buwisit doon. Buti naman, pero narinig ko kanina na parang may kausap ka sa labas. Hindi na ako lumabas dahil baka makagulo lamang ako. Siya ba yun? Siya nga po, tita. Si Jenna. Sinundan niya pa talaga ako para kumprontahin. Hindi na siya nahiya. Kailan natin sisimulan ng pagpapahirap sa kanila ni Dennis? Sa second monthsary po nila, tita. Gusto kong sirain ang espesyal na araw nilang dalawa. Matalino ka, Ellen. Magandang paraan yan ng paghihiganti kung intensyon mong sila ay saktan. Pero gusto kong malaman ang hangganan ng pagpapahirap na gagawin ko sa kanila. Ano pong ibig niyong sabihin? Lahat ng dinadapuan ng sumpa ay may kinahihinatnan, iha. Kung gusto mong turuan lamang sila ng leksyon, maaari ko silang pahirapan hanggang sa pagsisihan nila ang ginawa nilang kasalanan. Pero kung gusto mo ng mas matinding paghihiganti, kaya ko silang pahirapan hanggang sa kamatayan. Pagsapit ng ikalawang monthsary ni Jenna at Dennis, muling nagplano ng simpleng selebrasyon ang dalawa. Sa pagkakataong yun, naisipan nilang mag-overnight sa isang beach resort. Halos kalahating oras na ring nakababad sa tubig ang dalawa nang biglang makaramdam ng pangangati si Jenna. Babe, aahon muna ako. Bakit? Nilalamig ka na ba? Hindi, nangangati ako eh. Ay, sige, samahan na lang kita. Ang dumi yata sa nilanguyan natin. Hindi nawawala yung pangangati ko. Tingnan mo, oh. Pulang-pula na tong balat ko. Huwag mo na kasing kamutin. Baka lalo pang lumalayan. Ang kati nga kasi eh. Anong gagawin ko? Gusto mo ba umuwi na lang tayo? Ay, ano pa nga ba? Hindi na ako makakalangoy kung ganito na ang nararamdaman ko. Parang ang bilis mo namang mamantal ah. Ha? Ang mabuti pa, magpalit ka na ng damit.
Dumaan na lang tayo sa butika para makabili ng ointment. Konting tiis na lang, babe. Nakakainis naman. Papangit ang balat ko nito eh. Ano ka ba? Gagaling din naman yan. O wala rin yung pangangati mo. Paano kung hindi? Nega mo naman, babe. Basta mawawala rin yan. Nagkapantal na rin ako dati. Nakampante naman si Jenna sa sinabing yon ni Dennis, kaya hindi na siya masyadong nag-alala pa. Ngunit pag-uwi niya, mas lalong tumindi ang pangangati ng kanyang balat na sinabayan pa ng pagsakit ng mga paa niya. Nang sulyapan niya yon, nagulat na lamang siya nang makita ang mahabang marka roon, parang mga latay. Kinabahan siya nang maisip na posibleng nasalabay siya habang naliligo sa dagat. Hindi naman nila mapapansin kung may mga salabay doon. Kinabukasan, kaagad siyang nagpatingin sa doktor, ngunit ang ipinagtataka niya ay nung sabihing hindi naman daw yun dahil sa salabay o jellyfish, at ang mga pangangating nararamdaman niya ay dahil lamang sa tubig dagat. Pagsapit ng gabi, mula sa pangangati ng mga braso't hita ni Jenna ay umabot na rin yon hanggang sa kanyang dibdib at tiyan. Sa sobrang iritasyon, pinuntahan na lamang niya ang nobyong si Dennis para ipakita ang mga panibagong pantal sa kanyang katawan. Bakit ba nagkakaganyan ang balat mo? May ibang sabon ka na naman bang ginagamit? Wala. Yan pa rin naman ang ginagamit ko pero ngayon lang ako nangati ng ganito. Sigurado ka bang dahil lang yan sa tubig dagat? Baka mamaya kung ano na yan ha. Ayokong mahawa, Jenna. Nagdidiri ka ba sa akin? Ha? Wala naman akong sinabi ah. Pero parang ganun na rin ang gusto mong iparating eh. Napaka-OA mo naman kasi. Di ba pwede mag-ingat? Wala akong pampagamot kapag nahuwaan ako ng sakit. Gaya niyan. Kung doktor nga, hindi pa matukoy kung ano nangyayari dyan sa balat mo eh. Paano ka makakahanap ng gamot dyan? Kaya nga ako pumunta rito para tulungan mo ako. Mukha ba akong doktor? Wala akong alam dyan. Hindi mo naman kailangan maging doktor. Ang gusto ko lang, tulungan mo akong makahanap na makakagamot sa akin. Nasubukan mo na ba magpatingin sa albularyo? Albularyo? Sira ka ba? Wala nang naniniwala sa mga albularyo ngayon. Sorry, hindi ko talaga inaasahang isasuggest mo sa akin yan. Nakakatawa yung ideya. Sige lang, tumawa ka pa. Nangangati ka na, di ba? Dahil sa naging reaksyon ni Jenna, ay nainsulto ang nobyo niyang si Dennis. Kaya imbis na tulungan, pinauwi na lamang siya ng lalaki. Hindi naman yun nagustuhan ni Jenna at nauwi na sila sa mainit na pagtatalo. Bakit hindi mo na lang ako diretsahin? Alam ko namang nanditiri ka na sa akin. Bahala ka. Paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan. Sinusubukan ka na nga tulungan dyan sa problema mo eh. Pinagtatawanan mo pa ako? Tindi mo rin eh, no? Kaya siguro wala nakakagusto sa'yo kasi ganyan ang ugali mo. Bakit ikaw? Sa tingin mo ba magandang ugali mo? Rapist ka nga eh. Hindi pang rape ang ginawa ko kay Ellen, oy. May relasyon pa kaming dalawa nung mangyari yun. Mahal namin ang isa't isa. Kung tutuusin nga, kahit may pagka makaluma siya eh, mas matino pa siyang girlfriend kaysa sa'yo. Mula nung maging tayo, puro ka na lang utos, pasundo, pabili. Putya naman oh, para kang may patabi ah. Kung makaarte ka sa pagkain, kala mo di ka nag-uulam ng tuyo. Kung makapagsalita ka, parang luging-lugi ka sa akin ah. Nung nakikipaghalikan ka sa akin, nagreklamo ba ako kahit mabaho yung hininga mo? Kung sinabi ko yun sa'yo noon pa, baka lumubog ka na lang sa kahihiyan. Hoy, huwag ka nga magmalinis. Kala mo kung sino ka napakalinis sa katawan eh, puro libag naman yung singit mo. Buisit ka. Buisit ka rin, umuwi ka na sa inyo. Break na tayo. Eh di salamat na lang sa lahat. Kala mo manghinayang ako sa'yo? Tanga. Marami pang ibang babae dyan na matino at hindi maarteng kagaya mo, oy. Dahil sa pagtatalong yun, nauwi sa hiyawan sina Dennis at Jenna. Nang makauwi sa kanila, nagulat na lamang si Jenna nang mapansing puro sugat na ang mga parte ng kanyang katawan na tinubuan ng pantal. Halos magwala na siya sa inis dahil kahit gumaling pa ang mga sugat na yon ay hindi kaagad mawawala ang mga peklat sa kanyang balat.
Diring-diri niyang nililinisan ang kanyang mga sugat. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumala ang kondisyon ni Jenna. Pati mukha niya ay nagkaroon na rin ng mga galos na mabilis magkaroon ng nana at napakalansa pa ng amoy. Hindi na siya nakalabas pa ng bahay para maghanap ng bagong trabaho. Umasa na lamang siya sa kakarampot na kinikita ng kanyang ina sa maliit nitong tindahan. Magaan naman noon ang kanilang pamumuhay. Pero mula nang maoperahan sa puso ang kanyang ina at kinailangan ng maintenance, nagipit na sila. Ang dating malaking tindahan ay naging maliit na lamang. Sapat na lamang ang kinikita noon para maibili sila ng pang-araw-araw na ulam. Pero dahil wala na rin siyang trabaho at may sakit pa na hindi niya matukoy kung ano, ay halos gumuhuna ang kanyang mundo. Walang kamag-anak na tumutulong sa kanila dahil nung sila ay may pera, palagi silang tumatangging magbigay ng tulong sa mga yon. Napaluha na lamang si Jenna habang binubugaw ang mga langaw, nagigil na nagkukumpulan sa kanyang mga sugat. Samantala, nagulat naman si Ellen nang matanaw si Dennis na nag-aabang sa labas ng hardware nung hapon na yon. Nagtataka siya dahil hindi na ron nagtatrabaho si Jenna. Nang makita siya ng lalaki ay nakangiti yung kumaway sa kanya. Napakunot ang noo niya sa ipinakikita ng binata. Ako bang kinakawayan mo? Oo, ikaw nga. Bakit? Sinusundo kita. Sino naman may sabi sa'yo na sunduin mo ako? Wala. Gusto ko lang sanang makausap ka. Pwede ka ba ngayon? Kain tayo. Libre kita. Kung nagugutom ka, bakit hindi mo yayain si Jenna? Baka mamatay pa sa selos yun kapag nalaman niyang inaya mo akong kumain sa labas. Wala na kami. Nakipag-break na siya sa akin. Ah, ganon? Kaya pala nandito ka ngayon. Gusto ko sanang makipag-ayos sa'yo. Ihingi ako ng tawad sa mga nagawa ko. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa akin. Talaga? Ibig bang sabihin, napatawad mo na ako? Tanga, hindi mo na kailangang humingi ng tawad kasi nag-aaksaya ka lang ng panahon. Kahit lumuhod ka pa dyan at lumuha ng dugo, hindi na kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin, Dennis. Kahit ano pang ialok mo sa akin ngayon, hindi mo na ako mauuto. Sa kabila ng pagtataboy ni Ellen kay Dennis, ay sinundan pa rin siya ng lalaki hanggang sa kanilang bahay. Pero kahit anong pagmamakaawa ang gawin ng dati niyang nobyo, ay hindi na umubra sa dalaga. Nang gabing yun, pagkagaling ni Dennis sa bahay ni na Ellen, ay bigla na lamang sumakit ang kanyang tiyan. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa banyo. Inabot siya ng halos 1 oras doon sa tindi ng pananakit. Nanlalambot na nakahawak sa pinto ang binata nang sa wakas ay makalabas din ng banyo. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng sunod-sunod na katok. Mabagal siyang naglakad patungo sa may pinto para pagbuksan kung sino man ang kumakatok doon. Jenna? Dennis, pasensya na sa abala. Kailangan ko lang talaga ang tulong mo. Ano nangyari sa'yo? Bakit balot na balot ang katawan mo? Naka-face mask ka pa. Pwede bang papasukin mo muna ako? O sige, basta magpakabait ka ha. Masakit ang tiyan ko ngayon kaya hindi ko kaya magpasensya. Hindi naman kita aawahin eh. Bakit ka nandito? Yung sinasabi mong albularyo noong nakaraan, saan ko siya pwedeng makita? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa sa albularyo? Gusto ko lang naman subukan. Ano bang masama ron? Ang masama ron, yung pinagtawanan mo ko. Tapos ngayon, maniniwala ka rin naman pala. Nakakainis ka naman eh. Hindi pa pwedeng mag-move on ka na lang? Sinabi na lamang ni Dennis ang address ng kilala niyang albularyo. Hindi na niya sinamahan si Jenna dahil sa sama ng kanyang pakiramdam. Pagkaalis ng nobya, sunod-sunod naman ang naging pagduwal niya.
Tumakbo siya patungong lababo pero hindi na siya umabot doon dahil tila hinahalukay na ang kanyang sikmura. Napaluhod na lamang ang binata, dala ng matindim panghihina. Kinabukasan, akala ni Dennis ay bubuti na ang kanyang pakiramdam, pero nagulat siya nang magising na tila sinisilaban ang katawan niya sa sobrang init. Agad siyang napabalikwas, tagaktak ang pawis ng mga sandaling yun. Tatayo na sana siya mula sa higaan nang mawalan siya ng balanse. Mabuti na lamang at maaga siyang nakakapit sa dingding ng kanyang kwarto. Akmang huhubarin niya na ang kanyang pang-itaas nang bigla siyang natigilan. Bumaba ang tingin niya sa kanyang tiyan. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang malaking umbok doon, na 8 buwan na siyang buntis. Naglalabasan na ang mga ugat doon dahil sa nabatak na balat ng lumobo niyang tiyan. Maya-maya pa nakarinig na naman siya ng sunod-sunod na katok. Nataranta ang binata. Hindi kasi niya alam kung paano magpapakita sa ibang tao nang ganoon ang kanyang itsura. Bago kasi lumobo ang kanyang tiyan, ay nagagawa pa niya maglakad ng nakahubad dahil sa ipinagmamalaki niyang abs na pandesal kung tawagin ng mga babaeng humahanga sa ganda ng kanyang katawan. Hindi na sana pagbubuksan ni Dennis ang kung sino mang kumakatok, ngunit maya-maya lamang ay narinig niya ang boses ng kanyang pinsang si Roy. Anong ginagawa mo rito? Bakit ayaw mong buksan tong pinto? May tinatago ka ba? Ba't ka kasi nandito? Ang aga-aga mong mga istorbo. Yung tricycle mo kasi nakaharang dun sa daan. Hinahanap kung sino may-ari. Pwede bang ikaw na lang ang magparada ng tricycle ko? Bakit? Teka, ayos ka lang ba? Pinagpapawisan ka. Ayos lang ako. Sandali, kukunin ko lang yung susi. Bago pa man makabalik sa may pintuan si Dennis, ay pumasok na agad si Roy, sa pag-aakalang may ginagawa na namang kalokohan ang binata. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang tumambad ang sinusubukang itago ng kanyang pinsan. Insan, ano nangyari sa'yo? Bakit ang laki ng tiyan mo? Hindi ko nga alam eh. Aray. Paano hindi mo alam? Basta nagkaganito na lang. Pagkagising ko, ang laki-laki na ng tiyan ko. Hindi ka ba nag-inom kagabi? Hindi lalaki ng ganitong tiyan ko nang dahil lang sa alak, no? Aray ko. Tsaka, hindi naman ako uminom kagabi. Teka, kailan pa nangyari yan? Kanina lang. Ano? Kanina lang? Grabe ka naman magbiro, pinsan. Yung babae nga nagdadalang tao, ilang buwan muna bago lumobo ang tiyan eh. Tapos ikaw kanina lang? Seryoso ba yan? Sa tingin mo ba makikipagbiroon pa ako ng ganitong kalagayan ko? Sobrang sakit ng tiyan ko kahapon. Pabalik-balik ako sa banyo. Kagabi, suka naman ako ng suka. Tapos kanina paggising ko, lobo na tong tiyan ko. Hindi ko nga alam kung ano nangyayari sa akin eh. Baka naman karma mo na yan. Ano? Wala. Sabi ko, patingin ka na sa doktor para makasiguro. Mahirap na, baka lumala pa yan. Hindi ko nga alam kung doktor pa bang kailangan ko eh. Baka albularyo na. Kung may sakit ako, di ba dapat nun pa ako nakaramdam ng sintomas? Pero iba to, Roy. Bigla na lang dumapo sa akin. Sa tingin mo, bakit nangyayari sa iyo yan? Alam ko na. Baka may nabuntis ka tapos nakunan. Kaya ikaw ang nabuntis ngayon. Gago, magseryoso ka nga. Seryoso naman ako ah. Masyado ka lang talagang mainit. Lihim na natawa si Roy sa naging reaksyon ng kanyang pinsan. Walang kaalam-alam si Dennis na sinadya niya lamang na pumunta roon para makita ang kalagayan ng lalaki. Yun ay matapos niyang malaman mula kay Ellen ang ginawang hakbang ng dalaga para turuan ng leksyon si Jenna at ang pinsan niya. Nakita ko na nangyari kay Dennis. Ang galing mo. Loko, hindi akong gumawa nun, si tita. Nangako siya sa akin na hindi siya uuwi sa kanila hanggat hindi niya ako natutulungan maghigante. Talaga? Kung ganon, hindi lang pala akong kakampi mo ngayon. Ganun na nga.
Pero teka, bakit pala nandito ka na naman? Huwag mong sabihing nag-report ka lang tungkol sa nangyayari kay Dennis. Hindi. Nandito ako kasi iniimbita ka ni boss sa bahay niya. Ha? Teka, bakit naman niya ako iimbitahan sa bahay niya? Siguro para kumustahin ka. Parang masyado naman yatang concerned sa akin ng boss mo. Ganun na nga. Hoy, baka naman mamaya kung ano-anong kinuwento mo doon tungkol sa akin ha. Sasakaling kita. Huwag kang bayolente. Sige ka, baka ako naman na maghulog sa'yo sa ilog. Pero naka-life jacket. Puro ka talaga kalokohan. Pero seryoso, bakit niya nga ako iniimbita sa bahay niya? Baka aalukin ka ng trabaho. May trabaho na ako. Paano kung mas malaki ang sweldo? Tatanggihan mo? Siyempre hindi. Yun naman pala eh. Basta pumunta ka bukas. Huwag ka mag-alala, mabait yun. Hindi ka nung ikukulong sa bahay niya tapos di ka nang pauuwiin. Baka nga bigyan ka pa ng susi nun eh. Ewan ko sa'yo. Pero sige, pupunta ako. Susunod ka rin doon ha. Kasi kapag may nangyaring masama sa akin, babarangin ka ng tita ko. Oo na, nanakot pa eh. Kinabukasan, sinamahan ni Roy si Ellen papunta sa bahay ng amo ng binata. Nagulat siya nang makita kung gaano kalaki at kaganda ang bahay noon. Sabi ni Roy ay mag-isa lang daw na nakatira doon ang lalaking amo at tanging 2 kasambahay lamang ang nakakasama. Psst! Laway mo baka tumulo. Isara mo yung bibig mo. Kanina ka pa nakangangay. Che, ngayon lang kasi ako nakapasok sa ganito kagandang bahay. Pagdating ng araw, dito ka na rin titira. Huh? Pinagsasasabi mo dyan? Biro lang. Oh, ayun na pala si boss eh. Ay, Ellen, tama? Opo sir. Boss, sa labas lang ako. Ellen, kaya mo na yan. Kumusta ka? Okay naman, sir. Pwede mo naman akong tawaging Jolo lang kapag tayo-tayo lang. Nakakahiya po eh. Boss pa rin po kayo ni Roy. Boss ako ni Roy, pero ikaw, hindi naman kita empleyado kaya hindi mo ako kailangang i-sir o ipo. Maliban na lang kung tatanggapin mo ang job offer ko sa'yo. Ano pong trabaho po? Kailangan ko ng bagong sekretarya. Baka interesado ka. Sekretarya? Oo, gusto mo ba? Pero sir, high school lang po ang natapos ko. Wala namang problema ron. Madali lang ang gagawin mo. Tsaka ititrain ka naman ng dati kong sekretarya. 10 taon na siya sa akin pero magre-resign na para alagaan ng nanay niya may sakit. Kung interesado ka, tawagan mo lang ako. Pwede mo pa naman pag-isipan. Hindi mo kailangan magmadali. Sige po sir. Salamat po. Halos mapunit ang labi ni Ellen sa kakangiti nung gabing yon. Mas maganda ang magiging trabaho niya at mas malaki rin ang sweldo kung tatanggapin niya ang offer ni Jolo. Magdamag niyang pinag-isipan yun hanggang sa mabuo ang isang desisyon. Tatanggapin niya ang alok ng lalaki. Samantala, kabaligtaran naman ang nararanasan ni Dennis at Jenna nang magtagpo pa sila sa bahay ng albularyong hihingan nila ng tulong. Hindi ka pa rin nakakauwi. Paano ako makakauwi? Hindi na nga ako makalakad dahil sa sitwasyon ko. Teka, bakit nandito ka? Nagtatanong ka pa. Nakikita mo naman siguro kung gaano kalaki ang tiyan ko, di ba? Bakit ba kasi nangyayari sa atin to? Malakas ang kutob ko na binabarang tayo. Ano? Binabarang tayo? Pero sino naman ang gagawa nun? Natahimik ang dalawa na magsalita na ang albularyong si Mang Simon matapos ang isinasagawang ritual ng matanda na kumpirma ng dalawa na may bumabarang nga sa kanila. Sinubukan ng albularyo na ibalik ang sumpa sa sino mang gumagawa noon, pero masyadong malakas ang kapangyarihan ng mambabarang na sumumpa kina Dennis at Jenna. Habang isinasagawa ni Mang Simon ang ritual, napatili si Jenna nang biglang maglabasan ang malalaking ipis na hindi nila alam kung saan nanggaling. Gumapang ang mga yon sa mga sugat ng babae at ang iba naman ay nagkumpulan sa tiyan ni Dennis.
Nagsisigaw ang dalawa, dala ng matinding takot, hanggang sa tuluyan na silang mawalan ng ulirat. Nang magkamalay sina Jenna at Dennis, nagulat sila nang makita na wala na ang mga ipis. Hindi na nararamdaman ni Jenna ang pananakit ng mga sugat niya at nabawasan na rin ang pamamaga ng kanyang mga paa. Ayon kay Mang Simon, iisa lamang ang bumabarang sa kanila, ngunit wala yung intensyon na sila ay tapusin. Gusto lamang silang pahirapan at turuan ng leksyon dahil sa isang malaking kasalanan na nagawa nilang dalawa. Naiisip mo bang naiisip ko? Ang alin? Kung sino nagpabarang sa atin? Oo, sa tingin ko, kailangan nating humingi ng tawad sa kanya. Yun din ang iniisip ko. Ngayon ko lang napagtanto kung bakit hindi tayo pinakulong ni Ellen. Mas malupit palang plano niya para sa ating dalawa. Mukhang matagal kong pagdurusahan to. Kahit binigyan ako ni Mang Simon ng gamot, hindi agad mawawala ang mga peklat sa buong katawan ko. Ang pangit-pangit ko na, Dennis. Saka mo na alalahanin ang itsura mo. Ang mahalaga, ligtas na tayo. Matapos gamutin ng albularyo, humingi ng tawad sina Jenna at Dennis kay Ellen. Hindi naman kaagad nagpatawad ang dalaga, pero sapat na sa kanilang dalawa na hinarap sila at pinakinggan ng babae sa kabila ng kanilang nagawang kasalanan. Si Ellen naman tuluyan ng tinanggap ang trabahong inaalok ni Jolo at kaagad ding nagsimula sa training nito sa tulong ng dating sekretarya ng lalaki. Mabait at maalaga sa tauhan si Jolo, kaya dun lamang naunawaan ni Ellen kung bakit tumagal si Roy sa trabaho. Ngunit bukod sa pagiging mabait ng amo, ay nararamdaman niya rin ang espesyal na atensyong ibinibigay noon sa kanya. Sa katagalan, naging magaan na ang loob nila sa isa't isa. Sa ilang buwang pagtatrabaho ni Ellen sa bago niyang amo, ay hindi niya napigilan ang sariling mahulog ang loob kay Jolo. Ngunit bago pa man niya yon maamin sa binata, ay naunahan na siya nito. Sobrang saya ni Ellen nang sabihin ni Jolo na balak na nitong manligaw sa kanya. Hindi niya naman yun tinanggihan dahil pareho lamang sila ng nararamdaman para sa isa't isa. Nang muling dalawin ni Ellen ang puntod ng kanyang ama, ay hindi na siya nag-iisa. Kasama niya na si Jolo na nangako sa puntod ni Mang Raul na aalagaan siya at mamahalin, tulad ng pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng kanyang tatay. Nakangiting niyakap ng dalaga ang bago niyang kasintahan. Doon lamang siya nakaramdam ng kapayapaan at tunay na kaligayahan. Yon! Isa na naman pong malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta at pagmamahal sa channel natin. Lumalaki na po ng lumalaki. Maraming salamat po talaga sa inyo. Kayo po ang dahilan kung bakit nag-grow ang Kwentong Enteng. Dahil dyan, meron po ulit tayong shout out. Simulan po natin kay Sally Roldan. Hi po kay Zenaida Deza. Hi kay D. Jonah Angelica. Hi kay Maymay Hernandez. Shout out po sa 045 Republic Sportswear from Angeles City, Pampanga. Kina Karen, Edna at Donna. Hi po kay Inday Mayang Channel. Shout out po sa Trico Das Animation. Hi kay May Pinon. Hello po kay Marian De La Fuente, kay Marites Tess. Hi kay Jessica Sobremonte, kay Reka Jukoy. Hello po kay Mary Grace Gambalan or Gambalan. Hi kay Arnel Claridad. Hello rin po kay Pasiano Guerrero. Shout out po kina Kirby Joan Labandero, Kyrale Jaira Labandero at kay Keith. Happy birthday po kahapon from Gail Alfajardo. Hi din po kay Larcy Siriban, kay Jeneline Jacobe. Hi kay Ami Viray, kay Richel Adapon, sa RGW Garment, lalo na sa mga mananahi
from Basta Mage ako. Hello po kay Jessica Pailagaw, kay Bent Ocampo, kay Maria Jeline Canto. Hello po kay Mami from Doha, Qatar, kay Rowena Daludado. Hi kay Lay, kay Dekdek, kay Echo, kay Janet, kay Jay, kay Mary, at kay Lionel from Mama Elizabeth Dungka. Hi po kay Mamiliana Nalugon, kay Robert Crimen. Hi kay Beth Mercado, kay Catherine Fantinalgo, shout out kay Elizabeth Pamintuan, kay Josephine Dordas from Patrick Dordas. Hi kay Jeneline Mix Vlog, kay Jennifer Mauricio, kay Erica Ember. Hello po kay Belen Beverly, kay Josefina Fuelias. Hi kay Desiree De Los Santos, kina Ray, Bert, Ed, Toti, at Junel Fuentes. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Janice Tamagos of Bacolod City, Negros Occidental. Hi kay Maria Lina Kagawa. I love traveled. Hi po kay Patty Tiago, kay Bebe Aaron Jake Bautista from Bebe Jonah My Love Buckman, kay Joel Marasigan, kay Margie Banosong. Hello po kay Marisol Nidea, kay Merly Amistad, kay Liza Dinawanaw, kay Noemi Garcia Pabunan. Shout out po kay Evangeline Cruz, kay Sally Coleman Hutchins, sa Galedo family from Rai. Hello po kay Rowena Kaikong, kay Filipina Palsario, kay Sheila Mige, kay Sagamad family from Ruma Gamad. Susana Manalo, hello rin po kay Ate Aya, kay Analu Barlita, sa Relasyon family from Richelle Nishio, kay Russell Hart from Hong Kong. Hello po kay Faye Yuson. Hi kay Diaries Yuki, kay Bibi Martinez, Juan Sayako, Joy Nobio, Janet Capuno, Nicole Ramirez, kay Angelica Ramirez, kay Baby Lindugan, kay Mary Rose Cabingas, kay Jennifer Amante from Natnat TV. Hello po kay Donna Clarito, kay Betty Velasco, kay Roslyn Labajo, kay Brethart, kay Alma Salilay, kay Chanchan Amigo. Hello po kay Marjorie Dequila, kay Leona Taytay, kay Lea Ocubia, kay April Joy Principal, Mary Ann Pesino, Finky Rusi 14. Hello po kay Jessel Colamar, kay Raquel Hasegawa, My Favorite Song Collection, kay Roxanne Gaudicos, kay Jobel Baldonasa, kay Florencia Nofuente. Hi kay Maria Therese Alimios, kay Lucky Wins, kay Lucila Lucero. Shout out kay Chris Alcantara, kay Rogelio Ignacio, Michelle Esperon, Jenny Lazarito, Emma Ruth Manyakap, kay Lady Sparrow Taurus, kay Renante Siena, kay Corazon Salvacion. Shout out po kay Ana Hapina, kay Jonah Xiao, kay Nan. Hi kay Tita Jinky Perez, Erwin Mina from Kurt Mina. Hi po kay Michelle Diaz. Hi kay Abi Sugama of Tokyo from Daisy Dularte. At syempre kay Encarnacion Pascua. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.